Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang maka-Diyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpalan ng Kudbayan. Ako'y isang lingkod bayan. Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang kinikilingan. Isa sa alang-alang ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin ng lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makaaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha
at sa ating bayan. Kasiyahan nawa ako ng may kapal. We, the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. Ating pong minamahal na punong lungsod ng San Pablo, palakpakan po natin, Mayor Vic Amante. Ganon din ang ating pagkilala sa ating masipag na punong administrador ng lungsod ng San Pablo. Palakpakan po natin, Kuya Larry Amante. At siyempre, nasa likuran, kasama natin ang Executive Assistant to the Mayor. Palakpakan natin si Ma'am Tin Amante Picasso. At ngayon po, sa bahagi po ng atin pong mga naglilikuran sa araw na ito, amin pong babanggitin ang mga may kaarawan sa araw na ito. Mula po sa City Treasurer's Office, Maria Soledad Diangkinay. Mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Jeffrey Bulahan. At ngayon, sa araw na ito, ang kanyang kaarawan mula sa Sangguniang Panglungsod, Annalisa Malieta. At sa City Health Office, Hilda Valiena. Mula sa City o Market Division, Byron Malieta. At mula pa rin sa Sangguniang Panglungsod, Justin Matthew Colago. Ganon din ang pagkilala sa may birthday sa susunod na araw bukas sa San Pablo City General Hospital staff, Wylene Briones. Mula sa Sangguniang Panglungsod, Jomer Mercado. At mula sa San Pablo City General Hospital, Jean Carmelo Lacanilao. Para naman sa January 11, mula sa City Agriculturist Office, Marites Malihan. City General Services Office, Ruel Nieva. San Pablo City General Hospital, Jane Marie Exconde. At mula sa City Health Office, Justin Paulo Canta. Mula naman sa City Engineers Office, Ronald Obnial. City Agriculturist Office, Elizabeth Eseo. At mula sa City Health Office, Madeline Ricaforte. Mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Vicente Rosales. Mula sa City Engineers Office, Amelia Titular. Mula sa City Tourism Office, Ana Fabula. City Civil Registrar's Office, Orestes Dorado. Mula sa City Agriculturist Office, Vivencio Delgado. At mula sa City Mayor's Office, Leoncio Mitra. Mula pa rin sa City Mayor's Office, Leoncia Villabando. Sa City General Services Office, Norlando Nuque. Pamantasan ng lungsod ng San Pablo, Melody Pere. At mula naman sa City Health, Bernadette Esclanda. At sa City Treasurer's Office, Raldi Morales. City Accountant's Office, Jason Philip Guevara. Sa pamantasan ng lungsod ng San Pablo, El Neo Ulan. City Mayor's Office, MIS Division, Cristina Flores. Mula sa City Mayor's Office, Leonardo Umali. Mula sa City Information Office, Marjorie Gatchalian. Mula sa City Treasurer's Office, Maria Paulita Gutierrez. At mula sa San Pablo City General Hospital, Paul Marlu A. Tala. Ayan ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. At syempre, ang susunod na pagdiriwang ay ang pagdiriwang ng ating pong pista sa lungsod ng San Pablo, ang ating pong Coco Festival. Syempre ngayon, mas gustong makapagsalita din at gusto ng ating yaman na punong lungsod na magsalita ang ating pangalawang punong lungsod, mga kaibigan. Ang ating pong minamahal na makisig na Vice Mayor ng lungsod ng San Pablo. Palakpakan po natin, Vice Mayor Justin Kapit Colago. At tayo po muna bago magpatuloy, hayaan nyo muna magbigay-pugay po tayo sa ating pong iginagalang, ang ating pong minamahal na ama ng lungsod na San Pablo. Palapakan po natin ang ating pong Mayor Vicente Vic Amante. At syempre, nandito rin po ang ating napakasipag, ang ating pong hinahangaan na City Administrator, walang iba, palapakan natin Kuya Larry Amante. At nandito rin po ang ating pong sangguniang panlunsod sa pangunguna po ng ating former Vice Mayor. Nandiyan po Konsehal Angie Yang, palapakan po natin. Konsehal
Francis Calatrava, Konsehal Dante Medina, Konsehal Maneng Amante, Konsehal Lou Vincent Amante, Konsehal Chad Pabico, Konsehal Carmela Acevedo, Konsehal Christian Jor Amante, Konsehal Francis, Konsehal Martin Adriano, Konsehal Doc Cesarito Tixon, Konsehal Buhay Espiritu at si Konsehal Pamela Cappuccino. At syempre sa ating po mga barangay officials, sa ating pong mga department heads, sa ating pong mga hanay ng kapulisan, sa assistant department heads, at syempre po sa ating pong officers sa DILG, walang iba si Mama Alma Barrientos, sa ating pong hanay din po ng Fire Marshal Group, at sa iba pa po nating mga ahensya, sa ating mga media, sa ating po mga pribadong mga civic organization, at sa lahat po ng kauni sa gobyerno at sa inyo pong lahat, isa pong mapagpalang araw. At syempre, sa kabila po ng lahat po ng ating pong sinusuong na mga problema, may mga tao po tayong dapat din naman nating pasalamatan. Dahil tayo po ay talagang inililigtas pa rin sa lahat po ng mga kapahamakan. Unahin na po natin ding pasalamatan ang ating pong dating alkalde. Ngayon po'y ating kinatawan sa 2 distrito ng Laguna na hanggat kaya po niya ipatuloy pa rin ang pagsuporta niya sa ating kalungsudan dito sa lungsod ng San Pablo. Walang iba, palakpakin po natin Congressman Loreto Amben Amante. At syempre, alam po natin itong nagdaang ilang buwan, tayo nga po'y binisita. Ito pong bagyo nitong taong 2022, itong bagyong Paeng. Pero nakita ko po dito sa tao ito ang kasipagan, ang kanyang pagmumonitor. Kahit anong oras ay nariyan po sa convention. At saksi po, ang inyong lingkod, kami po ay umikot sa ilang barangay para lang maihatid ang ating pong pagbibigay ng serbisyo para sa ating pong mga kabarangay. Walang iba, ang ating pong masipag na City Administrator. Palapakan natin, Kuya Larry Amante. At ganoon din po, pasalamatan din po natin ang Sangguniang Panlungsod sa agaran din po ng mga aksyon, mabilis ang resolution at ordinansa na ating pong ipinapasa para sa ganun ay mapakinabangan ng ating pong mga kababayan. Yan po ang ating pong Sangguniang Panlungsod. At syempre, alam naman po natin na dito pong panahon ng bagyo, nariyan din po ang ahensya ng CDRMO na tuwin ay laging nakatutok. Kasama din po ang ating kapulisan at syempre, lahat po ng mga kawani sa gobyerno, mapapribado, lahat po yan ay nakatutok para po lalo po tayong ligtas kung ano man pong sakunan dumating. Kaya palakpakan niyo po ang bawat isang may koordinasyon at kooperasyon sa pamahalaan. At alam po natin, kung meron man tayong problema pinagdadaanan, syempre hindi naman po tayo dapat papabalon sa kalungkutan. Kaya kung kaya napakapalad na lungsod ng San Pablo, balansing-balanse, dahil po sa katauhan ito. Dito na lang pong darating ang Kapaskuhan. Kita niyo naman po ang ating plaza. Puno din po ng palumuti. Talaga na pong lumiwalag ang ating plaza dahil sa taong ito. Sabi nga po kung may problema, tuloy ang buhay. Kaya balanse at swerte ang San Pablo dahil meron po tayong isa na nagpapaganda ng lungsod ng San Pablo, ang kapartner sa buhay ng ating mayor. Palakpakan din po natin pasalamatan si Madam Jen Castillo. Ang lungsod ng San Pablo ay siyempre pasalamatan din po natin ang officer ng DILG, walang iba si Ma'am Alma Barrientos. Maraming salamat, Madam, sa pagsuporta din po sa lungsod ng San Pablo. At lahat po ng iba't ibang departamento na nakakatanggap ng achievements, thank you so much po. Dito po ay tagumpay po ng lungsod ng San Pablo. At alam naman po natin, tayong lahat ay may kanya-kanyang personal na naging problema ng panahong 2022. Limutin na po natin lahat yon. At syempre po, ngayon naman po'y buwan pa rin ng Enero. Bagong taon pa rin. Sana po ay maisip pa rin natin ang ating mga New Year's resolution. Ayan, ako po'y magbabanggit lang ng isa pong role model natin na alam po natin na ma-inspire tayo sa ating pong pagtatrabaho. Ang aking pong binabanggit na taong ito, makasalubong nilang kahit dyan sa koridor, nakangiti. At alam niyo po, may bonus pa. Siya po baga ay lagi pong nakatungo at kung sino pa'y pwede pa pong nagmamano pa.
Walang iba. Alam niyo po, itong taong ito, one of the highest educational attainment na narating. Isa po sa atin yun. Walang iba, palapakan po natin. Mula sa City Legal Officer, Attorney or Judge Arturo Borga. Palapakan po natin. At syempre, isa pa po na talaga na-inspire po ang inyo pong lingkod sa taong ito. Nakamakailan lang po, kami po'y pumunta sa ibang establishmento dito sa lungsod ng San Pablo. Marami po ang bumati sa kanya. Pero siya po, mga security guard, mga gwardya, bumati sa kanya. Ang kanya pong response, ang kanyang sagot, opo, yes sir, opo. May paggalang pa rin itong taong to. Siyang tunay na nakapagtatag o nakapagtayo ng San Pablo General Hospital na napapakinabangan ng ating mga kababayan. Siyang tunay na nakapagtatag o nakapagtayo ng PLSP o pamantasan lungsod ng San Pablo o napapakinabangan na ng ating mga estudyante. Tayo pa kaya na hindi rumispeto sa ating mga kapwa? Walang iba, palapakan natin. Mayor Vicente P. Amante. Kaya po sa inyo pong lahat, kung ano man po, nung taong 2022, ang ating pong mga naranasan, kung may kagalit man tayo, katampuhan o kaingitan, iwanan na po natin yun sa panahon ng 2022. At ngayon, sama-sama po nating harapin ang bagong 2023 taon na tayo po'y nagkakaisa, punong-puno ng determinasyon at punong-puno ng paglilingkuran sa ating pong mga mamamayan. At ngayon po, konti na lang pong panahon, magpepesta na. Darating din po ang pesta ng ating mahal na patron na San Pablo, unang Ermitanyo. Huwag na po nating hayaan na tayo pagpiestahan nitong COVID-19. Maging alerto po tayo at lalo maging maingat at sumunod pa rin sa lahat ng alituntunin ng pamahalaan. Muli, sa inyo pong lahat, pagpalaan pa rin po tayo ng pumikapal, pagpalaan pa rin po ang minamahal nating lungsod ng San Pablo. Maraming salamat. Muli palakpakan natin, Vice Mayor Justin Colago. Ngayon naman mga kaibigan, akin pong ipagkakaloob sa inyo ang ating pong pinakahihinday sa umagang ito, ang minamahal nating punong lungsod, ang alamat sa lungsod ng San Pablo. Palakpakan natin, Mayor Vic Amante. Sa inyo po lahat, isang magandang umaga sa bawat isa na narito ngayon. At gayon din sa mga wala rito, ipinararating ko po ang aking isang maligong bagong taon pa rin at gayon pa rin. Salamat sa mga nakaraang araw na tayo ay nagkaroon man ng kalamidad ay ikang ay pag-ispis lamang. At sa maga pong ito, ay binabati ko ang bagong OIC engineer. Kung nalaman ko lang ito ay gaya ng bihis. Ang pinakampoging engineer, Michael Di Maisip. Ay kung yan po lamang ang nalaman ko gaya ng kateryan ay nagkamerkana ako para hindi ako naigid. Ay kita ba ninyo? Narito po ang balikbayan natin, si ex-consular Jojo Biglete. Narito po ang ating administrator, Larry Amante. Ang ating pong GSO, ang pinakamabilis at napakabilis matuto. At isa sa, yan ang sinasabi ko, basta mataas ang uwido ng tao, kahit hindi related sa kanyang posisyon, ay mapakadaling mag-adjust. Si Dr. Marian Bilen. Ariyan po siya. Ang ating pong pinakamataas, si DILG Barrientos. Family name na lang para siguradong matatanda ang pagkaiisa eh. Ganyan din po, ang ating bagong OIC na sekretary ng Sangguniang Rubo Milyar. Nasa ko ngayon, magpakilala sa taas. Ganyan din po sa ating mga pinagpipitagarang mga department head, lalo't higit ay ang aking pinili ng lungsod na San Pablo. Ako pinagsesos. May administrator po pala tayo, si Larry Amante. Pero siya po ay bumaba bilang administrator na city legal lamang ng lungsod na San Pablo. Nariyan po si Agripino
Judge Morga. Ayun. Kinakasama niyo sa lahat ng mga department na ika na national, sa ating po superintendent, sa ating fire department, sa lahat po ng national government. Hindi ko na po mabanggit na isa-isa dahil wala po akong practice ngayon. Pero ang aking pong babanggitin lamang ay ang new leadership ng ating pong water district. Ang ating pong dating empleyado sa ating engineering department, ang bago pong manager ngayon na OIC ay si Engineer Architect ba yun? Architect Mario Bundan. Pero isip po lamang yun. Gayun din po, ang ating pong binabagit, ang ating pong ex-chairman ng San Juan, ang undefeated chairman. Wala pong iba, kung hindi siya po ngayon ang bagong appoint, wala yata rito ngayon na board, isa po sa board of director ng water district, si Sandy Escueta. At meron pa po mga incoming na board of director. So to be, ang leadership po ng ating San Pablo City General Hospital, maybe this month ay mapapalitan din po ng leadership. And the name, at akin pong i-announce na ito po naman ay hindi pa 100% na official. Pero i-announce ko na rin po si Dr. Masangga. Ano ba ang person niyo noon? Leandro Masangga. Siya po ang ating pong bagong leadership. At yung po namang ating dati na director, si James Leo, ay isa po sa ilalagay natin sa board of director ng water district. Kaya yung pong lahat ay inuutay-utay ko po lamang at ipinakikilala ko sa kanila na i-assist ko pa lahat ang kanilang mga performance at lahat po naman sila good performance para sabihin ko. Kung hindi, akin po lamang ilalagay kung saan sila talaga nababagay na posisyon. Kaya sabi ko, hantayin naman ninyo, marami pang araw, marami pang oras. Tayo po naman ay hindi lamang isang taong mayor. Tayo po ay matagal na mayor at matagal din po tayong administrator ng ating kasalukuyang congressman. Napalitan po lamang yung items ng executive secretary. Pero yung po ay administrator rin po ang aking pong ginanapan na posisyon. Kaya hindi po pwede natin sabihin na tayo po ay hindi updated sa lahat ng performance ng ating national at saka ang ating pong local government. Ngayon po, dumating po ngayon sa isang may kaunting controversial. Marami po ang nagbabaser. Ang sabi ko po lang sa nagbabaser, mamaya antayin po muna matapos ang aking salita. Hindi po tayo nagkulang. Inimbay po natin ang lahat ng concern sa natura pong ating festival, yan pong ating tourism, lahat po. Inimbay po natin lahat ang concern department. Ang sinasabi ko po ay merong bigay ang National Health Government tungkol po sa COVID na ating pong suliranin lagi. Ang sinasabi po ng ating national ay ipinauubayan na po sa lahat ng local government and decision. Kaya, ang ginawa po namin, kami po ay nag-convince na isang pag-meeting, kasama po lahat ang department doon, ng mga concern, budget, everything, JSO, lahat, ang ating pong tourism head, naroon po lahat, kasama rin po ang hindi po natin nakumpita si Colonel Lucas at na-invite po lang natin ay si Louis Castillo. Kaya sabi ko nga po, yung po aming paghahanda base po doon sa directive ng national government na ang sinasabi ay kayo ang bahala sa inyong respective city or area na mag-decide. Pero may pasubali po yan, bagaman po at wala doon sa sinasabi. May time pa po tayo para maghintay ng national decision. Kung tayo po ay mag-prepare, lahat tayo po ay mag-prepare.
Pero wala pa pong announcement ng 100% so, sapagkat baka mamaya magkaroon ng emergency na executive order ang ating national government na sabihin lockdown o hindi pwede ang ika nga yung mga pagsasama-sama ng mga tao or any na mga yung social distancing ay mabaliwala. Kaya sabi ko nga po, binibigyan ko up to this day sapagkat ako'y aatin ng flag raising sa matuloy at sa hindi ang ating Coco Festival. Alam po ninyo ang nagbigay sa akin ng isang malaking palaisipan. Kung kayo'y nakaranas na ng traffic mula Manila hanggang dito, hindi pa kasama ang papunta sa Quezon, hindi pa kasama ang papuntang Bicol, inaabot po yan ng 4 hanggang 6 na oras. Ako po'y naaawa sa lahat ng motorista. Binigyan ko po ng observation na ang pulis at saka ang ating pasad ay mag-traffic sa bawat dadaanan ng traffic na yan. Ginawa po natin lahat. Nakita ko po, congratulations to the police and pasad. Subalit, gayon pa rin po ang traffic. Medyo nag-iba naman, hindi naman 100%. Nabawasan po ng mga 20 to 30%. Pero, ang traffic ay sumpa pa rin po ang problema. Kaya po nagtatraffic ay hindi po suliranin ng Tagalusod na San Pablo. Ito po ay suliranin ng mabagal na pagkakagawa ng ating bypass at saka ng tipo. Marami po ang suliranin kung anong problema, may budget po pala yan. Marami daw pong ayaw magbigay ng right of way. Sabi ko nga po sa ating congressman at sa kanyang lawyer, sa kanyang legal, i-priority po na at marami naman nasasama sa kanya mula rito hanggang Bicol, hanggang sa Tawid Dagat, hanggang Sorsogon, pati itong mga tataan pa rin bayan, ay lahat ng congressman, lahat ng local government ay susuporta sa tinatawag na kinakailangan. Ang right of way ay hindi kinakailangan harangan ng sino mang pribado na identity o may-ari ng ating mga dadaanan. Kaya hindi naman ang ibig sabihin na expropriate, pero doon sa prevailing price at saka doon sa market value. Pero kinakailangan ay automatic na habang nag-uusap, bibigyan lang ng 15 days kung hindi magkasundo, automatic na tuloy ang daan. Kaya sana po yung mga may-ari ng mga lupa na dadaanan, maawa na lang kayo sa mga motorista na nadaan po dito sa ating lugar. Ang tukod po ng traffic, kung kayo laging pumunta riyan, ay mula Santo Tomas hanggang dito po, abot na po hanggang Chaong. May bypass na po ang Chaong, kaya yun po ay hindi na masyadong traffic. Sa madali po salita, yan po ang aking pinagpatayan at pinagbasihan. Hindi ko po sinasabi na wala tayong Coco Festival. Pero bigyan po natin ng kaunting limitasyon yung pong mga gathering ng ating festival. Kagaya po ng Bear Garden, baka po yung magkahawahan kung inom dine at kung congested po masyado ang ang ating plaza. Gayon din po, kinonsulta ko po ang ating simbahan, ipinaubaya ko sa kanila kung ano ang kanilang desisyon. Respetado ko po kung ano ang desisyon nila. Ipinaubaya ko po rin sa mga tiyanman kung ano ang kanilang opinion. Kung itutuloy ba, parang ang kanila ituloy na rin lamang yung stage sa plaza para kahit papaano. Ay, doon sa 2 taon pagkakabakante ay magkaroon po tayo ng na pananariwa ulit, refreshing ng ating pong piyesta ng Lungsod ng San Pablo. Sa madali po salita, hindi ko po hinaharangan ang anumang activities, hindi ko po hinaharangan ang ating pong kapistahan. Kaya kung meron po nagbabasir kay Mayor Amante, pagpasensyahan ko na po lamang siya at hindi ko napatulan, baka hindi nakakakulit. Gawa ng ako po'y laging inaatak at kinukulit ng naturang media. Kung ibig niyang pakalanan at ako'y habungin na pakalanan ko siya, bibigyan ko ng sequence of images, sequence of picture
na ika nga ay gayon. Wala po akong tinutukoy, wala akong sinasabi kung sino. Ang tamaan ay huwag magagalit, bato-bato sa langit, ang tamaan ay siya ang makulit. Kaya sa inyo po lahat, muli po, ang magang ito ay makahulugan at matalinghaga. Sapagkat marami na po tayo nalampasan ng mga sakunan. Napagdaanan na po natin, nagkaroon na po tayo ng aral na napakahirap po ang malakdaw. Nagkaroon na po tayo ng aral na marami po tayong kaibigan o kasamahan na wala pong itinatangi, mga namatay at ika nga doon sa naturan na COVID. Yan po lang ang aking pinangangambahan. Ako po'y nangangamba na baka po ang lungsod na San Pablo ay magkaroon uli ng ika nga epidemya ng COVID. Alam po naman ninyo ang mga well-known na tao. Kahit may pera, yung Claire de la Puente, anin po pala yun sa loob isang araw na namatay sa sasakyan. May mga pan-deposit na 1 million, wala pong mapuntahan na ospital at walang pong manggap at lahat ay puno. Kaya ang hamon ko po ngayon, sa bagong leadership ng ating magiging director ng ating ospital, maglagay ka ng 10 ICU kung pwede. At yan po muna ang ating unahin. Ganyan din po sa ating mga kapulisan, panatilihin pa rin po natin yung social distancing if ever na nagkaroon po ulit tayo ng malaki-laki kwad. Tulungan po natin, gayon din po ang concern ng local government. Kaya sa inyo po lahat, para sa kaliwanagan, tuloy ang ating stage activities. Pero ang birokrasa ay para maiwasan natin na daig-daig. Marahil ay tuloy pa rin po naman yung kaunting-kaunting kainan, pero rolling stone na lang ang ating iaalaw. Immovable or rolling stone. Kaya para sa kaliwanagan po ng lahat, tayo po naman ay huwag matikusin. Sapagkat hindi pwede ang desisyon na pabigla-bigla. Hindi niya alam, hindi mo na itanong ano ba ang desisyon. Maliwanag po ang sinasabi ng ika ng committee na this day is the deadline of final decision. At ngayon po, yan ang ating final decision. Pero kung sakali po na meron pong order ang national government, ay yan po ay ating susundin. Kaya muli po, isang matagumpay na umaga, isang mapagpalang umaga, at blessing po ng Panginoon na ang lungsod na San Pablo, ang bansang Pilipinas, ang mga karating bayan ay sana po ay makalibre at maiwasan na po at mawala na po yung banta ng COVID. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Muli palakpakan natin ang ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante. Bato-bato sa langit, ang tamaan makulit. Dito sa lungsod ng San Pablo, bawal ang tamad. Magandang umaga at maraming salamat po.